Halos mag-zero visibility naman sa isang highway sa Southern Leyte dahil sa malakas na pag-ulan. May news to go si Dano Tingkungko. Dano. Kara, sa ngayon ay nandito tayo sa St. Bernard, sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Pero bago natin ito mapasok ay nadaanan muna natin, nabalikan natin yung Maharlika Highway na zero visibility kagabi dahil sa lakas ng hangin at ulan. Muli nating naramdaman yung malakas na hangin at malakas na ulan kanina, dahilan para magtumbahan ang ilang mga signage, magtagiliran ng ilang mga poste at magbagsakan ng ilang mga sanga ng nyog. Dito sa barangay, sa bayan ng Libagon, may ilan na tayong namataang mga residente na kusa ng lumikas at nag-evacuate sa simbahan at katabing elementary school. Sa Mahayangan naman, sa bayan naman na Mahayangan, bago tayo makarating dito sa St. Bernard, ay may tatlong puno na nagbagsakan sa iba't ibang points ng highway. Yung isa, ayon sa mga taga-DPWH na nakausap nating nagtanggal sa mga puno, kani-kanina lang daw na buwal ang mga puno. Yung isa na bukbok at mahina na yung structural integrity niya, kaya bumagsak na yung puno. Yung dalawa naman nabuwal dahil sa lakas ng hangin. Kinailangan itong tanggalin kaagad, kung hindi magiging bara ito sa daan. Dito naman sa St. Bernard, Kara, ay ramdam na nga natin ang lakas ng hangin at ulan, dahilan para ang ilan sa mga poste ng kuryente ay magsitagiliran na. Kagabi, ganito rin ang naging sitwasyon at gaya nga ng nasabi natin kanina, halos nag-zero visibility ang Maharlika Highway na nagsisilbing main access point ng mga magkakatabing bayan ng Liloan, Mahayangan, Sogod at iba't iba pang mga bayan. Ganito rin ang sitwasyon sa pantalan ng Liloan, kung saan kanselado pa rin hanggang ngayon yung mga biyaheng dagat papuntang Surigao. Pasado hating gabi, tumigil yung ulan, pero 3:00 ng madaling araw na magsimula itong lumakas ulit. Ngayon sa mga oras na ito ay patuloy yung ulan, pero kanina pansamantala siyang tumigil, pansamantalang nagpakita ang araw, pero bigla na namang nagbalik ang malakas na hangin at ulan. Yun muna latest mula rito sa Southern Leyte. Balik, Sir Kara. Yes, Dano, alam naman natin na yung kinalalagyan mo yung St. Bernard dyan sa Southern Leyte. Nagkaroon ng malaking trahedya dyan noon, yung malaking landslide na talagang nagdulot ng trahedya dyan sa mga tao dyan. Kumusta na sila ngayon at ano yung nakikita mong paghahanda sa kanila, lalo na yung mga nakatira doon malapit sa mga bulubunduking lugar? Actually, Kara, isa ang St. Bernard sa dalawang bayan dito sa Southern Leyte kung saan nagkaroon na ng paglilikas mula pa kagabi ayon sa Office of Civil Defense. Sa paunang pagtataya ng Office of Civil Defense, nasa mahigit 200 pamilya na ang nailikas mula sa kanilang mga bahay dito sa St. Bernard at nasa iba't ibang mga evacuation center at different points dito sa St. Bernard. And mostly ito yung mga nandun sa may yung mga high-risk areas malapit sa mga landslide-prone areas. Oo, kasama isa 'yon sa mga sila yung karamihan sa kanila ayon sa Office of Civil Defense, ayon sa paunang impormasyon sa atin ng Office of Civil Defense, because nasa proseso pa sila ng pag-account sa kung ilan ba talaga yung mga pamilyang lumikas. Karamihan sa mga pamilyang ito na lumikas na ay nandoon sa mga landslide-prone areas. Bukod kasi sa lakas ng hangin at ulan, isa talaga sa mga main concerns, lalo na ng mga taga rito sa St. Bernard, ay yung landslide yung landslide na basic, kasama na yon sa nature ng kanilang terrain. Isa rin sa mga bayan na kung saan meron ng evacuation ay yung bayan ng Liloan. Katulad ng St. Bernard, landslide din ang pangunahing concern ng bayan na ito, kahit na maituturing na itong isang coastal area, Kara. Alright, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Dano Tingkungko.